Diyos at sa bawat isa sa atin bago tayo magsimula. Yan, Tayo yan. manalangin. Maganda yan, Jeep. Hallelujah. Hallelujah. Manamin Diyos, banal, makapangyarihan sa lahat. Uli, samahan niyo kami sa pag-aaral ng inyong mga salita, buksan ang aming puso't isipan, at alisin niyo po lahat ng hadlang, pangimasok ng kaaway at sa inyong kapangyarihan. Maunawaan namin ang inyong mensahe sa umagang ito, at ikaw mahayag at malantad sa aming kalagitnaan. Sa iyo lamang ang karangalan, magpakailanman, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin po itong pinamagatang Day of Separation. Yung araw ng paghihiwalay. May araw ng paghihiwalay. Kasi medyo gas-gas na yung araw ng paghuhukom. O Judgment Day. Kaya atin itong pinamagatang Day of Separation. Araw ng paghihiwalay. Mga kapatid, sa ating sanlibutan, hindi nyo ba na-observe na maging sa inyong mga kaibigan, kapitbahay, o sino pa man, maging kamag-anak, mayroong mabait, mayroong ding masama. At kahit saan ka pumuntang lugar, may sinasabi nilang may masama, mayroong ding mabuti. There is always good and there is always bad. Kaya, ayon sa kanta, Ebony and Ivory, yung magkahiwalay na bagay ay nagsama-sama. Kaya yung masama at mabuti, halo. Hindi nyo na ba naisip na mas maganda kung puro mabuti? Yung masama na lang? Kaya nga mayroon tinakda ang Diyos na araw ng pag-ihiwalay. Ihiwalayin na niya yung masama at mabuti. Pero sa ngayon, nasa testing ground tayo, halo muna yung masama at mabuti. Bakit? Pag ang mabuti, halo mo sa masama, lulutang yung kanyang pagiging mabuti. Kahit abusuhin siya. Amen? Amen. Na-identify siya. Ganon rin yung masama. Pag halo siya sa mabuti, lumalabas yung kanyang kasamaan. Amen? Amen. Kaya naglalantaran silang dalawa pag sila'y pinagsama. Pero kung kusa ng iwalayin mo, hindi mo pa matiyak. Mabuti ba ito o masama? Isama mo muna sila. Kaya mayroong ebony and ivory. People are the same wherever you go. Kaya, kung nagtrabaho ka, hindi mo pwedeng sabihin na, ay mag-resign ako, masama ang mga tao dito, ilipat ako sa ibang lugar, sa ibang trabaho. Hindi mo ba alam na ebony and ivory, meron ding masama doon sa pupuntahan mo? Kasi it's just the same habang narito ka sa sanlibutan. Kaya sa iyong pinapasukan, meron talaga masama dyan. Babatakin ka pa atras. Meron din namang mabuti. Iaangat ka. Ganon din sa ibang pupuntahan mo. Amen? Kaya, hindi ako titira sa mamundok na lang ako. Yung marami rin nasa bundok ang masasama. May mga rapist pa nga eh. Di ba? Pinapalabas sa mga news. O kasi, liblib yung lugar na yun eh. Kaya, yung masama at mabuti, nagsama-sama yun. Habang narito sa sanlibutan. At pagdating ng panahon, sa paghukom ng ating Diyos, doon na natin makikita ang sino ang mga mabuti at sino ang masasama. Ngayon, paano natin malaman ang isang tao ay mabuti o isang masama? Ito po ay sa pamagitan ng kanyang pakikipagkapwa. Amen? Tandaan natin, may utos ng Diyos. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong isipan, ng buong lakas, ng buong kaluluwa. Yan yung dakilang utos, di po ba? Yan yung number 1. Ang pangalawa dyan, ibigin mo ang iyong kapwa. Amen? Amen. Kaya yun ang mabigat, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At dito tayo huhusgahan ngayon ng ating Diyos kung ikaw ba ay iibig sa iyong kapwa o gagawa ka ng masama sa iyong kapwa. Amen? May Diyos tayo, tagapaghukom, bandang huli. Basahin natin ang ating guide na talata sa Matthew chapter 25 verse 31 to 46. Basa. Kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya ay uupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian. At titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga
pag-asa at kanyang pagbukod-bukurin ang mga tao na gaya ng pagbukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang mga kambing ay nasa kaliwa. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, halikayo mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kaharian na inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan, sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain, ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging hubad at inyong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan. Pagkatapos ay sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom at kinakain ka namin, uuhaw at binigyan ka ng inumin? Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, o hubad at dinamitan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari nang sasabihin sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginagawa. Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako binigyan ng pagkain, ako'y nauhaw at hindi ninyo binigyan ng inumin, ako'y taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy, hubad at hindi ninyo ako dinamitan, may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. Pagkatapos ay sasagot din sila na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom o uhaw, o isang taga-ibang bayan, o hubad, o may sakit, o nasa bilangguan, at hindi ka namin pinaglilingkuran? At sila'y sasagutin niya na nagsasabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang hindi ninyo ito ginagawa sa isa sa pinakamaliit na ito, ay hindi ninyo ito ginagawa sa akin. At ang mga ito'y mapupunta sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Amen. Hallelujah. Ang liwaliwanag. Amen. So, darating ang day of separation. Ngayon, dalawang grupo ang paghihiwalay nito. Unang grupo ay tinatawag na tupa. Pangalawang grupo ay tinatawag namang kambing. Yung pagdating ng Panginoong Diyos o tagapaghukom, ihiwalayin niya lahat ng tao sa kaliwa at sa kanan. Ngayon, yung nasa kanan, tupa. Yung nasa kaliwa ay kambing. Amen? Ngayon, tingnan natin yung kambing sa kanilang grupo na sinasabing ang kambing ay nanunuwag. Ibig sabihin, napag-grupo siya sa masama. Amen? Tingnan naman natin yung tupa ay napag-grupo siya sa mabuti. Bakit napag-grupo siya sa mabuti? Dahil ang tupa, madaling sumunod. Maamo po ang tupa. Amen? Amen. Hallelujah. Ngayon, sa dalawa na yan, unahin natin yung tupa. The sheep group in the right hand. Sabi ni Jesus Christ, nung ako ay nagutom, inyo akong pinakain. Nung ako ay nauhaw, inyo akong pinainom. Nung ako ay estranghero, inyo akong pinatuloy. At nung ako'y hubad, inyo akong dinamitan. Nung ako'y may sakit, inyo akong dinalaw. At nung ako'y nakulong, inyo akong pinuntahan. Ano ibig sabihin? Lahat ng ginawa mo sa iyong kapwa, kapatid, ay nakalista sa Diyos, lalo na kung ito'y mabuti. Amen? Amen.
yung pong pagpakain sa iyong kapwa na nangangailangan ng pagkain, ay ginagawa mo ito hindi sa iyong kapwa ko, hindi sa Diyos. Amen? Amen. Dahil lahat ng kabutihan na gagawin mo, nagre-represent yan ng puntos para sa Diyos. Yung taong nauhaw, pinainom mo. Amen? Amen. Walang damit, dinamitan mo. Estanghero, hindi mo kilala, walang matuluyan, pinatulog mo. Yan po ay gawaing mabuti sa iyong kapwa. Amen? At Amen. lahat ng ginagawa mong mabuting yan, may kaakibat na puntos yan. Ha? Puro mabuti ang ginagawa mo. O, maski pagbigay ng mga lumang gamit, hindi lang damit, lumang mga gamit. Mga sapatos, hindi mo naman ginagamit, bigay mo. Amen? Amen. Meron kang lumang mga damit or mga pantalon, bigay mo. Basta lahat ng hindi mo ginagamit ay pwede mong ipamigay. Amen? Amen. Or, sabi nga ni Juan Bautista, sino sa inyong may dalawang balabal? Yung dalawang balabal, ibigay mo yung isa. Kasi dalawa naman sa iyo eh. Ganun lang ang ni Juan Bautista. Isa lang magagamit mo. Mag-isa, hindi mo naman ginamit. Ibigay mo. Kaya kung ikaw may mga material na bagay sa iyong sarili, hindi mo naman ginagamit, pumigay mo. Hindi lang extra, ibibigay natin. Hindi lang yung sobra. Hindi yung mga bagay na hindi mo naman ginagamit. Kakainin lang yan ng, nangat-ngatin lang ng daga at ng mga ipis yan. Masisira lang. Amen? Amen. Kaya, ganyan pagtulong sa kapwa, maging sa pagkain. Pagbibigay ng pagkain, huwag nating ibigay yung tira-tira. Ibigay natin yung tama na pag kayo magluluto ka, sobrahan mo. Malay mo may dumating. Amen? Amen. May kaugalian tayo dapat na sundin natin. Magsaing ka ng marami para may bahaw. Kasi pag may dumating, abay may makakain siyang bahaw. Amen? Amen. Kasi hindi natin alam yung panahon. Yung iba kasi sakto-sakto lang eh. Oo. Well, budgeting din yun. Kanya nga lang, paano kung mayroong biglang nanghingi? Biglang lumapit. Amen? Amen. Oh, may nangyari sa amin yan dito eh. Isang babae, badyaw. Sabi niya, pahingi po kanin. Ay di nag-iisa lang siya. Ay kung may, sabi ni Gina, may bahaw, ibigay natin. So, binigay namin yung bahaw. Marami rin yung bahaw. Kala namin nag-iisa lang, yun pala ay may kagrupo pa siya doon banda na puro rin badyaw. Oh, biglang sumipol eh. Pag sipol, naglapitan yan, ang dami. Ano gagawin mo? Hindi kasi sa kanila yung binigay na bahaw. Kaya bagong sinaing, binigay na namin lahat. Pwede naman kami magsaing ulit. Amen? Amen. Malaking bagay. At nung nagbukas sila ng isang sardinas, siguro mga 12 sila kasama yung mga bata. 12 katao. Isang piraso sardinas, nga piranggot. Kaya kung kakasya kayo sa kanila, iba nasabaw-sabaw lang nila sa kanin. Kaya ko, ganun kasimple ang buhay, di mo ba? Oh, sabi ko, sige, kung anong merong ulam niya, ibigay na rin natin. Hindi ako nagmamalaki sa aking sarili, kung hindi, yan po ay kaugalian ng Diyos, kapatid. Dapat ganun tayo, na lahat ng lumapit, nagugutom, pakainin mo, nauuhaw, painumin mo. Walang damit, may extra ka naman damit, bigyan mo. Amen? Amen. Kasi lahat ng ginagawa mo niyan, may puntos yan sa Diyos. Kasi sino ba yung magbigay ka na may extra ka naman? Ako, iniisip ko kasi, ako sa aking sarili lang, iniisip ko, kung baliktarin ng Diyos ang sitwasyon, ako yung manghihingi. Di ba? Tapos hindi ka bibigyan. Anong feelings? Anong pakiramdam? Manghingi ka at hindi ka bibigyan. Kung baliktarin ng Diyos ang sitwasyon. Ngayon na wala ka sa sitwasyon na ikaw ang manghingi, ibig sabihin, ikaw ang magbigay. Meron ka dapat ibibigay. Pero inaasahan ko na, maski mga matatanda binibigyan ko sila. Bakit? Kung anong tinanim na rin siya nating anihin. Amen? Amen. Baka balang araw, tatanda rin ako. Yun, nagtatanim na ako ngayon para sa matatanda. May aanihin kaya ako sa kabutihang ginawa ko sa mga matatanda? Di ba meron? Pag dating na yung pagtatanda ng panahon, di aanihin mo rin yung tinanim mo. Amen? Amen. Gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Huwag mo silang
ilagay sa alanganin. Lalo na kung lumapit sila sa iyo, lumapit sa iyong tahanan, lumapit personally, may kahilingan, dapat mo itong tulungan. Ang sabi nga ng Panginoong Hesus, sino mang lumapit sa iyo, ay huwag mong tanggihan. Mas mabigat yun. Hindi ba? Siyempre, abot lang sa makakaya mo. Huwag mo naman ibigay lahat. Amen? Di naman Amen. sinasabi ng Diyos. Sabi lang, huwag tanggihan. Sabi, kung mayroon kang nangangailangan siya ng 1,000, binigyan mo ng 200, 800 na lang yung kulang niya. At least, nabawasan yung burden. Amen? Amen. Ganun yung ating paggawa sa ating kapwa. Kaya, kung anong ginagawa natin sa ating kapwa, sa pagkain, sa damit, pagkikitungo, pakikiusap natin, yan po ay nakalista sa ating Diyos. Yan po ay naka-record. Amen? Amen. At ano ang rewards? Pinakamaganda doon sa ginawa mo. Ang sabi ng binasa kanina, then shall the king say unto them on the right hand. Yan yung mga tupa. Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Sabi ni Jesus Christ. At sasabihin ng hari doon sa mga tao na nasa kanyang kanan, hali kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kanyang kaharian na hinanda niya mula pa ng pagtatag ng sanlibutan. Amen? Amen. Mayroon na palang nakaprepare na reward para doon sa mga taong gumawa ng mabuti sa kanyang kapwa. Inherit the kingdom, nandoon ang kaharian, nandoon ang Diyos. Inherit, doon ka papunta. Amen? Mamanahin mo, aariin mo yung kaharian ng Diyos. Isa ka sa pag may-ari. Bagay, magiging anak ka naman ng Diyos kasi. Siyempre, magmamana ka talaga kung anong meron ng Diyos. Anak ka ng Diyos. Amen? Amen. Kaya lahat ng ginawa mong kabutihan. Amen? Amen. Yung mga mabuti nga, nagtatanong ba, Panginoon, kailan ka ba namin nakita na nagutom, na walang damit, may sakit, nakulong? Simple lang ang sagot ni Jesus Christ. Kung anong ginawa niyo sa iyong kapwa, yun din ang ginawa niyo sa akin. No? Anong ginawa niyo sa inyong kapwa, yun din ang ginawa niyo sa akin. Sabi ni Jesus Christ. So, anong ibig sabihin? Lahat ng ginawa mong mabuti, para sa Diyos yun. Punto sa Diyos. Kaya, ang reward mo, mamanahin mo ang kanyang kaharian. Amen? Amen. Naintindihan natin? Amen. Kaya, huwag natin talaga pawalang bahala yun. Okay? Punta tayo sa grupo ng mga kambing. Yung nasa kaliwa. Na itunuring na grupo ng masama. Sabi ng Diyos, ng Panginoong Hesus, nung ako'y nagutom, hindi niyo ako pinakain. Nung ako'y nauhaw, hindi niyo ako pinainom. Nung ako'y estranghero, hindi niyo ako pinatuloy. Nung ako'y hubad, hindi niyo ako dinamitan. Nung ako'y may sakit, hindi niyo ako pinuntahan. At nung nakulong, hindi niyo ako dinalaw. Ano sabi ng mga tao na sa kaliwa, yung masama? Kailan ka ba namin nakita na gutom, hubad? Sabi ni Jesus Christ, kung ano ang ginawa niyo sa iyong kapwa, yun din ang ginawa niyo sa akin. Amen? So lahat po ng kasamaan na ginawa mo sa iyong kapwa, lahat ng hindi mabuti na ginawa mo sa iyong kapwa, puntos din yun, laban sa iyo. Amen? Amen. Maliwanag ang talata. Nung nagutom ang iyong kapwa, binakain mo ba? Kaya pag may namin malimos, magkano lang naman yun? Ilagay na lang natin sa gobyerno natin, bawal maglimos. Kanya nga lang on the spot, kung nakita mo, gutom na gutom ito, kita ko naman sa itsura eh. Amen? And then ibigay mo yung para sa kanya, pagkain. Amen? Amen. Kung ito ay nauuhaw, abay painumin mo, bigyan mo siya ng may inom. Yung hindi mo, nire-refuse mo siya, ay yung iba nga, hindi lang tubig ang binibigay, nagbibigay din sila ng mga juice, soft drinks. Gasino yun. Para sa iyo, maaaring nababawasan ka. Kanya nga lang, malaking bagay yun. Ngayon kung nire-refuse mo yun, marami kang damit.
ginangat-ngat lang ng daga, tinatapon mo na lang sa basurahan. Marami naman mga tao dyan, walang damit. Amen? Amen. Hindi mo binibigyan. Abutan mo sila ng mga damit, ng mga gamit na hindi mo na ginagamit. Dapat. Ngayon, nire-refuse mo. Sabi nga ni James, alam mong mabuti, hindi mo ginawa. Kasalanan ko yun. Yan na, yan yun. Yun ang produkto. Alam mong mabuti, pero hindi mo ginawa. Kasalanan ko yun. Sana ang magiging resulta niyo. Puntos yun laban sa iyo. Kaya, alam mong wala silang masahin, hindi mo binigyan ng bigas. Alam mong wala silang tubig, hindi mo binigyan. Alam mong nakulong, hindi mo dinalaw. Alam mong may sakit, hindi mo rin pinuntahan. Pero alam mo, ha? Buti ko hindi mo alam. Kung alam mo, abay puntos yun laban sa iyo. Kaya marami mga tao sa sanlibutan. Pagkat saan ka pumunta walang pakialaman. Lalo na sa mga foreigners, yung ugali nila. What is mine is mine. What is yours is yours. Ito, pinaghirapan ko, kaya akin lang ito. Kaya ikaw, maghirap ka rin para kumita ka. Ganun sila. Okay? Pero hindi yun ang prinsipyo ng Diyos. Kaya, yung katakawan, yung selfishness, pagiging maramot, pagiging madamot, kasalanan po yun sa Diyos. Lalo na sa taong lumapit sa iyo na nangangailangan. Talagang, lalo na talaga, naghihikahos mo talaga ng gusto. Lumapit sa iyo, tapos ikaw naman meron. Kaya sabi ni James, hindi mabuti yung lumapit sa iyo, humingi na pambili ng bigas at sabihin mo, umayo ka kapatid, ipag-pray kita, nabibigyan ka ng Diyos. Meron ka naman pambili ng bigas, bigyan mo. Yun ang sabi ni James, ni Santiago, kanyang mga sulat. Kakayanan kang magbigay, tapos ipag-pray mo lang, ibigay mo na. Sama mo na ng pray kung ikaw ay Christian. Pero lahat ng hindi mo mabuting ginawa sa iyong kapwa, niloloko mo, dinadaya mo, nilalamangan mo, insulto mo, inaaway mo, chinichismis mo, sinisiraan mo, ninakawan mo, tinutuligsa mo. Lahat na puntos na yan ay laban sa iyo. Amen? Amen. Yan ang magdadala sa iyo sa parusa. Kaya, dapat maging sensitibo tayo sa ating pananalita, pag-iisip at paggawa. Kung ito ba ay nakakatulong na kapwa. Amen? Amen. Yung ang chismis, mayroong guide dyan Yung balita sa sumbong sa'yo. Sabi niya, may isang mama, sabi niya sa isang kaibigan, meron akong sasabihin sa'yo. Sabi niya, bago mo yan sabihin, tanungin muna kita ng 3 bagay. Okay? Una, yan ba ay totoo? Pangalawa, yan ba ay nakakatulong sa akin? Pangatlo, yan ba ay nakakatulong sa iyo? Sabi nung magbabalita, yung ibabalita ko sa inyo, hindi rin totoo. Narinig ko lang. Tapos, hindi rin nakakatulong sa akin. Hindi rin nakakatulong sa iyo. Sabi niya, pues, huwag mo nang sabihin. Useless yun Useless na bagay. Kaya ganun tayo dapat panuntunan natin. Ano ba narinig mo? Diba, balita mo sa kanya. Nakatulong ba sa kanya? Nakatulong ba sa iyo? Totoo ba yun? O hindi naman. Huwag niyo nang pag-usapan yun. Amen? Amen. Yun ang ating panuntunan. At anong mangyari, mga kapatid? Sabi ng Panginoong Jesus, dahil hindi niyo ako pinakain, hindi niyo ako pinainom, hindi niyo ako dinalaw, kung ako'y makulong, hindi niyo ako dinamitan, ito ang mabigat. Punishment. Hindi reward. Punishment. At ang sabi dito, then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire prepared for the devil and his angels. Sabi ng Panginoong Hesus,
doon sa mga tao na nasa kanyang kaliwa. Lumayas kayo sa aking harapan, kayong mga sinumpa. Sinumpa pala yung mga taong masasama. Kayong mga sinumpa, at pupunta kayo sa walang humpay na apoy na inihanda para sa demonyo, para sa diablo at sa kanyang mga anghel. Kanino pala yung hinanda na walang humpay na apoy or everlasting fire? Kay Satanas pala yun sa kanyang mga anghel. At sinong mapapasama sa kanya? Ayun ding, ugaling masama. Yung hindi natulong sa kapwa, di nagpapakain, depart from me. Go. Okay? Unto the lake of fire. Kasama mo doon si Satanas, mga alipuris ni Satanas, lahat ng mga demonyo, mga impacto, lahat ng masasama nanudoon. See? Hinanda ng Diyos yung everlasting, walang katapusan. Dahil si Satanas ay angel, yung mga sakop niyang angel, everlasting din. Kaya parusa sa kanila yung everlasting, walang katapusan. Amen? Amen. Doon ka, sinabi ni Isaias na inuuod ka na lang, hindi ka mamamatay. Parusahan ka na ng parusahan. And God will not change your mind. Kaya tutuligsain mo, hindi ang Diyos, kundi ang iyong sarili. See? Doon ka magngagalit ang ipin, sabi ni Jesus Christ. Bakit magngagalit ang iyong ipin? Dahil sa kasamaan na iyong ginawa at hindi ka nakinig sa mga pangaral. Ito, magandang pangaral ito upang gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa. Amen? Amen. Mabigat yun na parusa. At sana pipiliin natin yung nasa grupo ng tupa. Magmamana sa kaharian ng Diyos. Kapiling mo ang Diyos. Everlasting ang buhay doon. Huwag sana doon sa impyerno na everlasting ang kapahamakan. Amen? Amen. You will surely reap what you sow. Kung ano ang iyong tinanim sa iyong kapwa, aanihin mo yan. Mabuti man yan o masama, aanihin mo yan. Amen? Amen. At sabi ng Panginoong Hesus sa panghuli, then shall he answer unto them, saying, verily I say unto you, nabura, inasmuch as you did it to one of your least of these, you did it not to me. And this shall go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life. Sa lahat daw ng gumawa ng masama sa kanyang kapwa, ay ginawa niya sa akin. Parusahan sila. Ngunit, sa mga mabuti, doon sila sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Naintindihan natin, mga kapatid. Kaya, ang sikreto pala sa buhay na sa sanlibutan, gumawa lang tayo ng mabuti sa ating kapwa. Amen? Amen. Tayong manlamang, tumulong tayo sa nangangailangan. Simple lang yun. Amen? Amen. Hindi naman pagmamataas yun sigurong mamimigay ka ng tulong sa iyong kapwa. Pero kung ipapakita mo pa sa Facebook kung paano mo tinulong, parang nawawalang saysay. Kasi parang pakitang tao lang eh. Yung musang loob, ang sabi nga ng Panginoong Hesus, pag nagbigay ka ng limos sa kanan, hindi alam ng kaliwa. Nagbigay ng limos yung kaliwa, hindi alam ng kanan. Ibig sabihin, huwag ka na magdala ng trompeta pag ikaw ay namimigay ng tulong, ng abuloy o ng anumang ambag. Hindi yung ipopost mo sa Facebook, puporma ka doon, or i-video mo na tumulong ka. Hindi natutuwa ang Diyos doon. Amen? Amen. Basta may lumapit sa'yo, bigyan mo. Kaya may nakakita, kay wala. Or, mga ngalandakat. Sa mga politiko, talaga ipapakita nila yon dahil para sabihin ng mga tao siya lang palibot, sila mabuti. Ngayon, panahon ng coronavirus, mayroon pa bang mga politikong naglilitawan? Di ba karamihan nagtatago? Doon lumalabas ang tunay nilang mga kulay. May ilan na lumantad na mabuti, gumawa ng mabuti sa kapwa, pero karamihan sa mga politiko
Sa panahon ngayon, nakikita mo ang kanilang habol ay posisyon lamang at maaring pakinabang lang sa kanilang pagiging politiko or pinuno ng bayan. Amen? Amen. Puro pakitang tao. Ayaw ng Diyos yun. Gumawa ka ng mabuti, sikreto lang yun. At ikaw lang nakakaalam noon. Amen? Amen. Kusang loob. Hindi ka pinipilit. Hindi ka pinipwersa. Kusang loob ka nagbibigay ng tulong. Abot sa inyong makakaya. Amen? Amen. Diyan natutuwa ang ating Diyos. Dahil pag wala kang ginawang tulong sa iyong kapwa, lalo sa panahon ng tagutom, doon ka sisingilin rin ng ating Diyos. Punishment ang iyong mabuti. Amen? Amen. Intindihan natin ang mensahe ng Diyos. Kaya sana, mamuhay tayo sa tulad ng tupa at gagawin natin sa ating kapwa kung anong nakakalugod sa ating Diyos. Amen? Amen. Tayo manalangin. Hallelujah. Ama namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat sa inyong mensahe, O Diyos. At hayaan mo ng mensaheng ito ay tumimo sa puso't isipan ng bawat isa sa amin at sa lahat ng nakapakinig, nakapanood nito, O Diyos, na tumulong sa mga kailangan, lalo na ngayon sa panahon ng krisis. Hayaan niyo, O Diyos, na bubuksan ang mga puso sa pagbibigay, lalo na sa pagkain, sa inumin, lalo na sa pangangailangan ng kapwa. Hayaan niyo, Diyos, na matuto ang bawat isa na kumalinga sa lahat ng mga nangangailangan. Dahil ay sino mang gumawa ng tulong sa kanyang kapwa ay gumagawa rin sa inyo, O Diyos. Yaong mga hindi tumulong ay siya ring nagkakait sa inyo. Kaya ngayong umaga, salamat, O Diyos, at ang mga mensahe ay nakarating sa aming mga puso at hayaan mong ito'y aming mahakbangan, O God. Salamat ng marami, O Diyos, at patuloy naming inihiling ang inyong proteksyon na bawat isa sa amin, sa aming mga mahal sa buhay, sa lahat ng kapatiran namin sa pananampalataya, sa ibang bansa, sa ibayong dagat, O Diyos, ay patuloy niyong ingatan, gabayan at ilayo sa sakuna at lahat ng kapahamakan, maging aksidente, maging disgrasya, at sa lahat ng mga virus. Lukuban niyo kami, O Diyos, lukuban niyo ang aming mga tahanan, lukuban niyo ang aming mga kamag-anakan, at lukuban niyo ang aming bayan, at ang aming bansa, lukuban niyo, O Diyos. At hayaan niyo makarecover kami sa salot na dumating sa aming sambayanan. Sa iyong kalawalatian, O Diyos, sa iyong karangalan, sumaamin ang iyong biyaya at pagpapala. Kaya mga kapatid, tanggapin natin ang basbas ng ating Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.